Ako, nagkaroon lang ako na interest na talakayin to. Oo nga, napaoo nga ako eh. Sabi kasi rito, may nag-post, matapang lang sa maliliit na tao pero kilabangag, tameme, no balls. Grandstanding brothers, no tutulpos. Nakakatakot po kasi kung ang survey talaga, ang hindi tayo kikilos, no? Kung hindi po tayo kikilos para ikampanya talaga yung mga Duterte senatoriables, papasok talaga tong dalawang tulpo. Madadagdagan po. Alam ko po kasabay po ng popularidad ng mga tulpo, yung paghanap po natin ng matatapang na mga, nakasabay po yung mga tulpo sa popularidad ni Duterte. Di po ba? Nung naging popular po yung style ng leadership, no-nonsense leadership ni Tatay Digong, sinabayan po yan sa pagbo-broadcast nila itong Rapi Tulpo, nito pong mga Tulpo Brothers. Akmang-akma sila. Di ba? In fact, supporter sila ni Tatay Digong eh. Ang point ko lang mga kapatid, gaano ba katapang talaga tong mga Tulfo? Kasi nga yun yung puhunan nila kaya sila popular eh. Baka naman natatakan lang sila, natatak na sa atin na matapang, may magagawa. May nagagawa naman po. No? Nakakatulong naman. Baka sabihin yun, ako ayoko manloko eh. Nakakatulong. Yung maliliit, yung pag may nagsumbong sa kanila isang tao, isang grupo na winalanghihan ng kanilang amo, nakakatulong naman. Pero maliitan lang po. Hindi po pang senatorial na tulong. Ang senador kasi batas yung ginagawa mo. Batas na makikinabang yung buong Pilipinas. Ilang taon na ba to si Rapi Tulfo na senador? Ilang taon na ba yan si Erwin Tulfo na senador? Si Erwin Tulfo, kay Richard Gomez lang eh. Supalpal eh. Yan po ang magna-number 1. Yan ang papayagan natin mag-number 1. Kay Richard Gomez, hindi na umuubra. Pinagtatawanan lang ni Richard Gomez eh. Are you dreaming? Alam niyo po, eto tanong natin sa mga tulpo. Tamang matatapang sila. Pucha, grabe yan. Nakakatakot nga. Murahin ka niyan at balatubain eh. Matatakot ka rin eh. Pero marami na po nakakaalam ng style nila eh. Hindi na po basta-basta uubra yung mga style na ganyan eh. Lalo na sa mga taong alam ang batas. Yung mga tatawagan nila, siyempre maandap ka, mumurahin ka, papahiya ka. Ganyan yung Tulfo justice eh, instant justice. Kahit wala ng mga due process, etc. Okay. Ano yung point ko? Mananalo sila pag hindi natin napigilan tong mga to. Pero, bakit po sinasabi ko na yung tapang ng Duterte ay iba po yung tapang ng mga Tulfo. Yung Tulfo po, pangmaliitan eh. Tapatin na natin, pangmaliitan lang kayo kumpara sa Duterte. Sino po ang mga kalaban ng Duterte? Ngayon ang P4 na pinakamakapangyarihan sa Pilipinas, kalaban ng mga Duterte. Ito po yung tunay na makapangyarihan, hindi po yung supposedly may kapangyarihan, pero mga sunod-sunuran lang. Ito po talaga yung tunay na may kapangyarihan sa Pilipinas ngayon. Hindi po yung mga ito po, yung may mga pangalan. Si Bongbong Marcos, presidente. Si First Lady Lisa Marcos. Si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Sila po ang 4. Yung buo naman, yung tunay na may kapangyarihan pero hindi na natin maiisa-isa, yung mga oligarko. Di ba? Yan po ang tunay na may kapangyarihan dito sa Pilipinas. Yung 4, presidente, first lady, speaker, julalay ng speaker.
Yan po ang tunay na may kapangyarihan. At saka mga oligarko. Tanong, meron bang binangga ang mga Tulfo brothers? Alin man dyan sa apat na tao at sa grupo ng mga oligarko? Wala. Tanong, lahat ba yan binangga ng mga Duterte? Puta, binabangga po. Binabangga, kaaway ng mga Duterte yung mga yan. Yan po. Wala na pong kapangyarihan yung mga NPA. Kayo naman romantic mo, no? Wala na po sila. Tapos na po. Tinapos na rin sila ng mga Duterte. Hindi na po sila kabilang. Lahat po yung mga yan, tao lang. Yung nagpapanggap na si Quezzo Escudero, Senate President, wala pong tunay na kapangyarihan yan. Tao lang yan. Ito po yung mga tunay na may power sa Pilipinas. Isimbahan, kita nyo ba, binanggaban yan si BBM? O hindi po bumabangga yan. Yan po ang katotohanan. Ngayon, ang tunay na may tapang talaga ay mga Duterte. Kaya nila, oh. Kaya nilang banggain ang tunay na may kapangyarihan. Kaya dito tayo sa tunay. At saka may nagagawa talaga. Kasi po, alam ninyo, pag ikaw leader at meron kang sinisino, meron ka pong meron kang yung mga ito hindi pwedeng galawin, ito hindi po pwedeng banggain. Hindi ka po makakapaglingkod na maayos kasi bawat isa may mga kanya-kanyang interes eh. Kaya po naging effective na leader si Tatay Digong. Kasi no compromising siya sa mga oligarko na sa tingin natin talagang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Sa totoo lang. Kaya nariyan pa yan mga yan, yung mga nasa power pa ngayon. Sinusuportahan pa po yan ng mga oligarko. Sa tingin nyo, kung wala yung oligarko, nariyan pa yung mga yan. Tandaan nyo, ang kulang po, lahat ng tao galit na. Lahat po, marami po, majority, galit na. No? Maski nga yung mga supporter ni BBM dati, talagang hindi na po kayang ipagtanggol pa eh. Yung mga makakapal na mukha na lang na Jared, tsaka yung iba pa, si Abe, tsaka si Jared. Yan na lang talaga yung mga masugid na nagtatanggol dyan. At mga iba pang mga sunod-sunuran lang na vlogger. Kasi wala, paano mo ipagtatanggol yung nang balahura sa ating budget? Putya, tinaasan yung mga budget nila lahat. Yung buong kompleto. Alam nyo po ba, pati yung calamity fund. Yung calamity fund po natin, buti tinantanan tayo ng bagyo. Pero umaangal na si BBM na tanggal-tanggal na yung, ubos na pala yung budget ng calamity. Pati pala calamity fund, tinanggalan ng mga yan. Budol. Pero sila may kapangyarihan. Kaya bilib na bilib ako dito sa mga Duterte.